magandang araw Pilipinas. Sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin yung napakasensitibo at talagang nakakagalit na pangyayari na nangyari po sa ating o naranasan po ng ating kababayang balik Islam, no? So bagong lahat, syempre pinasasalamatan muna po natin ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at maging sa Atty. Claire Castro at syempre at iba pang mga kaisa natin at lalong-lalo na yung mga kababayan po natin sa abroad, no? At syempre maging yung mga kababayan po natin na laging nagdadasal para po sa akin at sa mga kapatid po nating mga Muslim na kung saan ay kaisa natin, kasama natin na sumusuporta sa Administrasyong Marcos o sa gobyerno po natin. So, okay, sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin ito pong isang video na napanood ko. Ako po ay humihingi ng permiso sa ating minamahal na kapatid at ginagala. Alam niyo naman na iniidolo ko tong taong ito. At nung ako yung nagsimulang mag-vlog ay talagang ito po yung unang-unang tao na ipinaglabang ko kay Arnie Tevez, no? Noong mga panahon na tinotolonggis niya itong ating kapatid na Ben Tulfo. So hihiramin ko muna po sa ating kapatid na Ben Tulfo ito pong kanyang video. Ito't panoorin po natin. Ako po si Dominico Alegro, humihingi po sana ako ng tulong. Gawa po ng pangbubugbog sa akin ng amo ko na si Anthony Vecino po, alias Watanabe po. Binugbog niya po ako sa kadahilanan ng ayoko pong kumain ng baboy. Pinipilit niya po akong kumain. Balik Islam po ako. Ang sinabi ko na lang po, boss, uwi na po ako. Tapos yun na po, binugbog niya na po ako. Tapos tinangka niya po akong hampasin ng samurai po. Buti po, inawat na lang nung driver niya po. Pagkaawat po, kumalma po siya. Tapos dinala po ako sa damuhan. Tapos pinaluhod po ako dun. Tapos nagsorry na lang po ako para mabuhay po. Lumapit po ako sa bitag para humingi po ng hustisya sa ginawa po ng amo ko. Masyado niya pong minaliit yung relihiyon ko. Sinasabihan niya po pong bobo at walang mga pinag-aralan ng Islam po. Bobo at walang mga pinag-aralan ng Islam po. So yun po mga minamahal ko mga kababayan. Alam nyo po mga minamahal ko mga kababayan, kalunos-lunos po ang sinapit nito pong ating kapatid na balik Islam. Alam nyo, sa totoo lang, masasabi ko talaga sa amo niya o dito sa taong ito na bumaboy at nagwalang hiya sa ating kapatid na balik Islam, talagang mas hayop to sa lahat ng hayop na nakilala ko. Dahil lamang sa kagustuhan niya napakainin ng baboy yung ating kapatid na sumusunod po sa aral ng Islam. Alam nyo, sa totoo lang, ewan ko lang kung anong reaksyon ng ating mga kababayang Muslim dito at lalong lalo na yung mga muklo na maka-Duterte na galit sa atin. Ngayon, tatanungin ko kayo, kung ikaw ay isang Islam o ikaw ay isang Muslim na sumusunod sa aral ng Islam o sumusunod sa aral ni Allah, anong gagawin mo sa taong ito? Na kung saan dahil lamang sa kagustuhan niya na pakainin ng baboy ang ating kapatid na balik Islam ay nung hindi pumayag, binugbog, pinaluhod pa. Yun ang masama doon. Sa totoo lang, sa ginawa niyang ito, hindi lamang aral ni Allah ang binastos niya, kundi yung lahat ng mga naniniwala sa aral ng Islam o sa aral ni Allah. Para sa akin, kung akong tatanungin, dapat sa taong ito ay hindi nabuhayin. Alam nyo, sa totoo lang, ako gusto ko magbigay sa inyo ng konting kaalaman patungkol po sa kung bakit hindi kumakain ng baboy itong ating mga kapatid na Muslim. Unang-una, may batayan po kasi sila. Yan ay base sa kanilang natutunan sa aral ng Islam. Kaya nga naalala ko noon nung ako ay nagtitraining pa lamang bilang
kabahagi ng Armed Forces of the Philippines bilang reservist. Yan, lagi ko naman sinasabi dito yan sa una pa nating mga video, 'di ba? Nung galit ako kay Robin Padilla nung mga nakaraang taon, sinabi ko yan. Sabi ko pa nga sa isang video ko, reservist ka pa naman. Pero mas kumakampi ka sa bansang China. O, 'di ba? Sabi ko ako din ay reservist. Kaya yun sa mga nagsasabing ako ay hindi kasama sa Philippine Army o sa Armed Forces of the Philippines, may kompleto po akong papel. Unang-una, may certificate ako, may training certificate ako, may 2 ID ako dahil nagpapalit yan eh. At may mga matitibay na ebidensya ko, mga picture, mga video na kung saan talagang tayo po ay naging kabahagi ng Armed Forces of the Philippines. Kaya lamang dahil nga po sa tayo ay merong mga gampanin, kaya yon, di ba? Alam naman ng lahat yan. Kaya doon sa mga nagpapakalat na tayo ay hindi totoong naging membro ng Armed Forces of the Philippines, wala akong problema doon. Sirain nyo ako ng sirain, walang problema. Alam naman ng Pangulo kung anong totoo at hindi. Alam ng mga mas nakakakilala sa akin kung totoo o hindi. Ang importante naman sa akin yung mga taong mas malapit sa akin at mas kilalang kilala ko. Hindi yung mga taong naglalabas lang ng mga kung anong pinopost nila. Tapos meron pa ako napanood na nakasuot ng uniform ng sundalo at sinasabing nagpost na daw yung ganito, pero tignan ninyo sa website mismo ng wala yan. Alam naman natin mga DDS yung mga yan 'di ba? Mga DDS yung mga yan. Kaya nga pinipilit nilang sirain tayo, pero okay lang 'yon kasi yan lang naman kaya nilang gawin sa atin 'di ba? Okay, mabalik tayo sa salitang o sa usapin ng pangyayaring ito sa ating kapatid na pinilit. Alam nyo, sa totoo lang, nirirespeto natin o dapat nating respetohin yung ating mga kapatid na Muslim na sumusunod sa aral ni Allah, no? Lalong-lalo na pagdating sa pagkain. Naalala ko tuloy nung ako yung nagtitraining, tulad nga ng sinabi ko, kapag kumakain kami, yung mga Kristiyano na kasama namin na may baon-baon na baboy, kasi tatanungin kami, sino yung may baon dyan ng mga baboy? Doon kayo kumain doon sa lamesa nyon, huwag kayo dito kasi alam nyo naman na may mga kapatid tayong Muslim na kasama dito, so bilang respeto na lang din, huwag tayo dito. Yung mga may baong manok, yun, pwede kayo makihalo sa kanila, no? Kung baon mo manok, yan, pwede. So sa totoo lang, tulad ng sinabi ko, hindi natin dapat bastusin yung kung ano yung nilalaman ng isang doktrina ng isang reliyon. Maliban na lang kung ito ay kulto talaga, na kung saan ay talagang makaka-imperno na sa mga Pilipino o sa mga kapwa nating Pilipino, kagaya ng aral ng igling. Huwag kayo dyan, talagang aral ng demonyo yan. Huwag kayo dyan. Walang aral ang igling na makakaligtas sa tao, no? Huwag kayo dyan. Dahil talagang mula sa aral at pinapakita nila sa tao, mga garboso, mayayabang, para lamang makaakit, gagamitin yung magandang simbahan na kung saan yung ginamit naman dyan na pagpapatayo ay galing sa nakaw ng mga politikong ibinigay lang din naman sa kanila. Doon pa lang sablay na lalong-lalo na sa aral. Kaya nga ang gagawin nila, pagmamalaki nila na meron silang connection sa mga ganito, ganyan, kasi ginagamit yung mga membro nila sa pamumulitika. Talaga naman totoo yung sinasabi nila. Pagka pumasok ka sa reliyon na yan, talagang ma-impluwensya ka. Kaya nga yung mga membro mayayabang kasi yan ang minulat sa kanila na kapag nandito ka sa reliyong ito, walang agrabyado sa'yo, meron tayong ganito, meron tayong kakamping ganyan, meron tayong kakamping ganito. Puro yung mga nakikita ng tao yung pinagmamalaki nila na siya namang kinahumalingan ng mga tao mahina ang pananampalataya sa Diyos. Ngayon, balik tayo sa aral ng Islam. Alam nyo, sa totoo lang, marami po akong natutunan ng magagandang aral patungkol po sa aral ng Islam. Isa na po dyan yung pananamit ng mga babae. Kung titignan po natin yung pananamit ng mga babae dyan sa Muslim, talagang masasabi natin kagalang-galang. At talagang wala akong masabi. Lalong-lalo na pagdating sa kaugalian ng mga lalaki. Tayong mga Christian, pag hindi naman sa inaano ko yung mga Christian sa totoo lang, ito, prangkahan lang. Pag umiihi tayo,
Pag umiihi tayo, tamang pagpag lang, ha? Tamang pagpag lang. Pero yung ihi nandoon pa rin, nasa balat pa rin ng ano natin. Pero pag yung mga Muslim na yan, na kapatid natin na talagang sumusunod sa aral ni Allah, pag umihi yan, lagi may baon-baon, wala mang baon, talagang kumukuha yan ng tubig. Tanda ng kalinisan, no? Kasi siyempre, 'di ba? So isa 'yon sa natutunan ko sa kanila, na talagang pati yung kanilang pagsamba kay Allah ay talagang masasabi mo, o pagsamba sa Diyos ay talagang masasabi mong punong-puno ng paggalang itong mga ito pag sumasamba, no? So maliban doon, marami pang iba na mga aral na natutunan ko, kasi siyempre tulad ng sinabi ko, ang aking ina ay lahi po ng mga Jalani, ang aking mama ay ang apelyido Jalani, no? So siya po ay tubong Hulusulu, Sulo, no? Busbus pala, diyan sa Busbus, barangay Busbus. So kaya kumbaga sa kalahati Muslim ako, kalahati Christian ako. Kaya lamang dahil nga sa ang tatay ko doon ako lumaki sa tatay ko, so dinala ko sa isang lugar ako sa mas maraming Christian, kaya mas namulat ako sa Christian. Pero pag ako ay nauwi doon sa aming lugar, kilalang kilala pa rin ako bilang Salay Jalani, no? Kaya pag umuwi ako doon, iba na yung tawag sa akin doon, hindi na yung Epipanyo Labrador. Ang tawag na sa akin Salay. Yan ang aking sa Muslim, no? Sa pangalan ko, no? Salay Jalani. Kaya nga ako nalulungkot nung nalaman ko na yung nangyari doon sa Zamboanga, Jalani pa yung apelyido ng bata. Kaya medyo hindi naman perfecto yung natin yung tribo natin meron talagang sasablay dyan, no? Pero ganun pa man, mabalik tayo dito sa Tolonges at hayop na taong ito. Alam mo kung Tolonges ka, ewan ko kapag nakita ka ng mga kapatid na Muslim, kung magmumukhang aso pa ba yung mukha mo, sa itsura mo pa lang mukha kang demonyong hindi magpapahuli ng buhay, ha? Pero ewan ko lang kung anong ginawa kung nakulong na ba tong Tolonges na to, dahil nakita nyo na may itsura ng ating kapatid, kawawa naman. Dahil lang sa kanyang paninindigan at pinanindigan niya yung aral ni Allah na natutunan niya sa Quran, yan ang sinapit niya. Pero kung sa bagay, lahat naman tayo na mayroong kanya-kanyang reliyon ay talagang dadanas talaga ng iba't ibang pagsubok, lalong-lalo na kung ang sinusubok yung pananampalataya, no? Talagang dadanas tayo niyan. Kaya para sa akin, saludo ko sa kapatid nating itong Islam, balik Islam pala, na talagang kahit binugbog siya, kahit siya, talagang tinayuan niya, no? Kahit mabinugbog siya, pinaluhod siya, talagang pinanindigan niya na balik Islam ako. Hindi katulad ng isang Islam dyan, balik Islam dyan na senador, na si Robin Padilla, hindi naman sana binubugbog, hindi naman sana pinipilit, pero nagkukusang kumuha ng baboy na nakatuhog, nakabidyo yun, di ba? Robin Padilla, parang baliwala lang, balik Islam daw siya, talagang daw siya, pero makita mo talagang kumain ng baboy, walang kaabog-abog, no? Yan yung mga sinasabi na, kaya nga si Carbonell kaya galit na galit yung karamihang mga Muslim kay Robin Padilla, dahil ginagamit lang niya yung mga kapatid nating mga muro dahil kumakain ng baboy Kaya nga sabi ko talagang binababoy lang nito ni Robin Padilla at siyempre ma-impluwensya. At siguro yung lang mga kapatid nating mga Muslim, dahil kailangan ng pera sa grupo nila, kagaya ng mga grupo dyan na nasa palibot ni Robin Padilla na may mga armas, siguro nagiging bulag pipibingi na lang sila na itong taong ito kumakain ng baboy ito, bagamat sinasabi niya siya balik Islam. Siyempre pera yung habol, alam naman natin yan. Tingnan nyo na lang kung hindi totoo yung sinasabi ko, dahil sa politika. Tingnan nyo, dahil may pera sa politika ang turo ni Allah, wag kang papatay ng walang dahilan. Biro nyo, dahil lang sa politika may inaambus na kapwa nating Pilipino na isang leader ng isang bansang muro, di ba? Alam nyo, totoo yung sinasabi din sa Biblia na ang pera ang ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, di ba? Ewan ko lang kung anong bersikulo yun, paki-share na lang po sa akin mga kababayan, So balik tayo dito sa taong ito.
ako nangangamba ako sa taong ito dahil hindi ko talaga alam kung lalong-lalo na pag nakulong to, naku, kawawa to. Iniisip ko lang, pag nakulong ito at nataon na ito ay mapunta sa isang selda na napakaraming Muslim, lalong-lalo na mga may tatak. Siyempre Maynila yun eh. Ano ba ang mga tatak na mga diyan kapwa natin? Kasi hindi naman porket Muslim ka, hindi ka kasama sa isang grupo diyan sa loob. Meron kasi akong kilalang Muslim pero membro ng Sputnik, membro ng Bahala na Gang, Happy Go, pero Muslim siya. Meron din namang Muslim na doon lang talaga sa mga Muslim sumasama. Walang pero karamihan ng Muslim diyan sa Maynila, kahit na sila ay nasa Maynila, ang mga tatak ng mga kapatid natin na Muslim dyan BM, Batang Mindanao, no? Kasi ako Batang Mindanao ako eh. So ang kinakatakot ko, pag napunta yan sa loob ng kulungan, baka pakainin ng taiyan ng mga kapatid natin na Muslim dahil sa ginawa niya sa kapatid natin na balik Islam, mukhang hindi talaga magugustuhan yan pag nalaman yan, narinig yan ng mga kapatid natin, kabilaan, mga muklo at saka yung mga kakampi natin. Mukhang hindi talaga sila matutuwa dyan. Mukhang sa usaping ito, mukhang sang-ayon ako kung ano man ang gawin ng ating mga kapatid na Muslim dito sa taong ito dahil mukhang alam ko baka siguro iniisip nito dahil mayaman siya, maimpluwensya siya, walang kikilos na mga kapatid natin na Muslim para ipaglaban itong ating kapatid na balik Islam. Pero naniniwala naman ako na kahit itong si kapatid na Ben Tulfo ay hindi naman Muslim, pero alam ko dugong Muslim din to eh. Sigurado yan, hindi pa babayaan ni kapatid na Ben Tulfo itong ating kapatid na balik Islam dahil sa totoo lang, kaya nga ako galit na galit dun sa mga muklo na nagagalit dito sa Tulfo Brothers dahil kung akong tatanungin ninyo, para sa akin malaki po ang pag-ibig ng magkakapatid na ito sa mga Muslim dahil lumaki po ito sa probinsya ng kamusliman, no? Kaya malaki po ang paggalang nito, kaya nga ako'y nagagalit kapag may mga muklo na tinatakot si Erwin Tulfo, si Rapi Tulfo, samantalang sa totoo lang yung sinimulan ni Senador Rapi Tulfo o ng magkakapatid na Tulfo yung kanilang mga programa sa telebisyon, hindi lamang po mga Kristiyano ang natulungan nila. Marami din pong mga kapatid na Muslim ang natulungan nila, no? Natulungan nila lalong-lalo na yung suliranin patungkol sa mga legal na suliranin, pambarangay na suliranin, patungkol sa batas, problema sa buhay. Yan, kaya nga ako'y nagagalit, no? Pero ganun pa man, alam ko na may gagawin si Allah para tayong lahat ay magkaisa. Siguro sa mga panahon na ito, talagang pinapahintulot lang niya talaga na magkaroon ng konting, alam niyo, nangyayari na kahit nga sa magkapatid nangyayari yan Pero hindi ako nawawalan ng pag-asa na darating yung araw na itong mga kapatid natin na nagagamit ni Robin Padilla ay babalik sa paanan ng ating gobyerno. Magbabalik loob sila at hindi sila kakampi sa mga traidor at mga nagpapanggap na balik Islam katulad ni Robin Padilla, no? So ganun pa man, ako'y naniniwala na atong taong ito ay talagang makakatikim ito ng hinahanap niyang hindi pa niya nahahanap mula noon hanggang ngayon, no? Sigurado kaya itong taong ito, kung ako sa'yo, mas mabuti pang magpakulong ka na. Pero delikado pa nga din pala, no? O nga pala, kasi sigurado pag napanood yan, nalaman yan ng mga kapatid natin na Muslim na nasa bilangguan, naku, Diyos ko po, hindi ko lang alam kung ano magiging itsura nitong taong ito pag nasa loob na ng kulungan nito, kasi mukhang aalbo rin talaga to. Aalbo rin to dun sa loob. At alam naman natin yung mga kapatid na Muslim, handang gumastos ng pera yan para lamang ipaglaban yung kanilang reliyon. Alam ko yan, naniniwala naman ako dyan.
no? Kaya nga ako'y natatakot na lamang sa taong ito, sa dami-dami ng pwede niyang gawin, yung pang pilitin at bugbugin yung ating kapatid na balik Islam na kumain lamang ng baboy dahil siya'y amo. Kahit pa ikaw ay Diyos ng Diyos-Diyosan ng mga kulto, wala kaming pakialam. Huwag mo kaming pipilitin sa pagkain na ayaw namin. 'Di ba? O mapa-Kristiyano ka man o mapa-Muslim ka man. Kaya sa akin, ako dasal ko sana itong taong ito kung ako sa kanya, magbigti na lang siya kasi mahirap pagka mga kapatid natin na Muslim na talagang totoong nananampalataya sa aral ni Allah alam ko yan kilala marami akong nakasamang mga lalong-lalo na mga pinsang kong Jalani nung mga bata pa kami. Nako, pagka inaasar kami ng mga classmate namin noon na mga Christian, nako, talagang nakikipagbasagan ng mukha yan, nakikipag-anuhan ng ako sa totoo lang, kaya nga ako hindi masyadong natatakot o nalulungkot sa mga banta ng mga kapatid nating Muslim dahil tulad nga ng sinabi ko, hindi naman po tayo nag-iisa. Napakarami ko pong kamag-anak na Muslim na pwedeng magtanggol sa akin at pwedeng makipaglaban para sa akin. At alam nila kung ano ang saloobin ko, alam nila kung ano ang ibig sabihin ko. Kaya nga, naiintindihan niya ng mas nakakakilala sa akin. Itong napapanood ninyo, itong nagpo-post-post, kung hindi yan maka Duterte, mga igling yan. Kung hindi yan mga igling, yung mga muklo yan na hindi matanggap na sila ay nasa maling daan. No? So yun lamang po mga minamahal ko mga kababayan. So muli po, tulad po ng sinasabi ng yung lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.